The Kelly Hopkinsville Encounter. Noong gabi ng August 21, 1955, sa isang liblib na lugar sa Kentucky, USA, may isang pamilya ang tumakbo sa istasyon ng pulis. Halos hindi na makapagsalita sa takot. Ang kanilang sinasabi, may mga kakaibang nilalang daw na umaatake sa bahay nila. Ang pamilyang Sutton at Taylor, 11 silang naroroon sa maliit na bahay sa Hopkinsville. Nagsimula ang lahat nang makita ng isa sa kanila ang tila isang liwanag na bumagsak mula sa langit. Akala nila meteor. Pero ilang minuto lang may narinig silang kaluskos sa labas. At nang silipin nila ito sa bintana, may nakatayo. Maliit. Halos 3 talampakan lang ang taas. May bilog ang mata. Kumikislap sa dilim. Mahahabang tenga at balat na parang metalikong kulay pilak. Agad silang kumuha ng baril. Pinaputukan nila. Pero ang mga bala tila tumatalbog lang sa katawan ng mga ito. Habang tumatagal, parami ng parami ang nilalang na nakapaligid na sa bahay. Pati sa bubong, naririnig nilang may gumagapang. Mahigit 4 na oras silang nagkubli sa loob ng bahay hanggang sa tuluyan silang tumakbo patungo sa istasyon ng pulis bandang hating gabi. Nung bumalik na ang mga otoridad, totoo, may mga bakas ng bala, butas sa dingding at takot sa mga mata ng mga saksi. Pero walang nakitang nilalang. Walang napatunayan pero may mga testigo rin mula sa kalapit na bayan na nagsasabing may nakita silang maliwanag na disk sa kalangitan ng gabing iyon. Hanggang ngayon, tinatawag itong Kelly Hopkinsville Goblin Encounter. Ang gabing nagdulot ng takot sa isang pamilya at ng misteryo sa buong mundo. Sa maliit na bayan ng Flatwoods, West Virginia, September 12, 1952. 5 batang naglalaro nang biglang may nakita silang nagniningning na bola ng apoy at ito ay bumagsak sa isang burol. Tinawag nila ang nanay ng 2 sa kanila, si Kathleen May, at pumunta sila ron sa kakaibang bagay na kanilang nakita. Pag-akyat nila ay naamoy agad ng mga ito ang kakaibang amoy na para bang isang metal na sinusunog. At mula sa dilim ay may lumitaw. Matangkad, mga 10 talampakan. May mukhang bilog na may 2 pulang mata. At katawan na parang may armor o metal suit. Parang hindi gumagalaw pero nakatingin diretso sa kanila. Biglang umalingaw-ngaw ang matinis na tunog at ang mga bata ay nagsisisigaw. Di kalaunay naramdaman nila na umiinit ang hangin. Kung saan ang grupo ay nagsitakbuhan na pababa ng burol. Nang dumating ang mga pulis, nakita nila ang mga puno, parang nasunog. Ang mga damo ay talagang tuyot. At ang amoy ng metal na inhilan tulad nila sa isang sulfur ay nanatili pa rin kinabukasan. Maraming nagsasabing ito ay alien being. Ang iba naman, eksperimento ng militar. Pero walang makapagsabi kung ano talaga ang nakita nila. Ang mga bata naman na naging saksi sa nasabing pangyayari, kahit matanda na ay hindi binabawi ang kanilang kwento. Para sa kanila, ang Flatwoods Monster ay totoo. Isang bagay na hindi natin maiintindihan, ngunit minsang tumapak sa mundong ito. The Levelland UFO Incident. Noong gabi ng November 2, 1957, isang kakaibang pangyayari ang nagpaikot
sa bayan ng Levelland, Texas, USA. Mga serye ng ulat, hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 11 magkakahiwalay na eyewitnesses reports ang sabay-sabay na natanggap ng mga pulis. At lahat sila, iisa ang kwento. Bandang 10:00 ng gabi, isang driver ang biglang tumawag sa sheriff. Habang nagbamaneho siya sa madilim na highway, napansin niyang biglang namatay ang makina ng kanyang truck. Kasunod nito, lumitaw ang isang hugis itlog na bagay. At ito ay kasing laki ng bus. Ito ay may napakalakas na malaasul na liwanag. Lumutang ito sa gilid ng kalsada, tahimik. At pagkatapos lamang ng ilang segundo, nagkaroon ng malakas na pagsabog ng liwanag. At kaya ng isang switch, umandar ulit ang makina ng kanyang sasakyan. Kalaunan, tumawag ulit ang isa pang driver. Ganito rin ang nangyari. Biglang namatay ang headlights, ignition at radyo. At muli, isang malaking makinang na liwanag ang lumitaw sa gitna ng kalsada. Habang tumatagal ang gabi, parami ng parami ang tumatawag sa sheriff's office. Isang mag-asawa, isang long-distance bus driver, isang college student. Lahat sila nasa iba't ibang lokasyon pero iisa ang pattern. Una, biglang pagkasira ng makina at electrical systems. Pangalawa, paglitaw ng maliwanag na lumulutang na object. At pangatlo, pagbalik ng kuryente matapos mawala ang nasabing liwanag. 1:00 ng madaling araw, nagpasya ang sheriff na maimbestigahan mismo ang kalsada. At ayon sa ulat, nakita rin nila ang kakaibang liwanag sa malayo. Masyadong maliwanag para maging headlights at masyadong malaki para maging eroplano. Nang dumating ang Air Force para mag-imbestiga, ang opisyal na pahayag nila ay isa daw ball lightning ang nangyari. Ngunit hindi ito kapanipaniwala para sa mga saksi. Hindi daw kayang patayin ng ball lightning ang makina ng sasakyan. Lalo na magkakasunod-sunod na driver ang naka-eksperyensya nito sa magkaibang lugar at sa iisang gabi. Hanggang ngayon, ang Levelland incident ay isa sa mga pinakakontrobersyal at pinakamaraming testigong UFO encounters sa kasaysayan. Walang nasaktan, walang kinuha. Pero isang gabi nagpakita na minsan hindi lang tayo ang gumagamit ng kalsada dito sa ating mundo. Ang mga kwentong ito ay patunay na may mga tanong na hanggang ngayon ay walang tiyak na sagot. Naway magsilbi itong paalala na manatiling bukas ang isipan, ngunit matatag ang pag-unawa. Maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyong lahat.